Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa lahat, lalo na sa iyo, Sir Seth, sa walang sawa mong pagbabahagi ng mga kwento na siyang nagiging palipas oras namin. Sa pagtulog at kung minsan pa, pangpawala din ng problema. Ako po si Anton, kasalukuyang nasa Maasin, Leyte. Nagka-interes ako nagbabahagi ng kwento dahil na rin sa impluwensya ng mga sender nyo. Partikular sa mga bagay na kinabibilangan ng hiwaga at kababalagan. Nung bata pa ako, edad 12 taong gulang, sa pagitan ng mga early 90s noon. Hindi ko na masyadong matansya gawa ng matagal na yon. Pero naalala ko talaga ang buong pangyayari. Sino ba namang hindi? Katunayan, ito ang naging dahilan kung bakit nagbago. Hindi lamang ang buhay ko, kung hindi maging ang buong pananaw ko sa ganitong larangan. Nakatira kami noon sa Ubay, Bohol. Kasama ko ang nanay ko na itago na lamang natin sa pangalang Malu. Kami lamang dalawa. Gawa ng iniwan kasi si nanay ng tatay ko. Ayon sa nalaman ko, nakapag-asawa daw ng iba. Base naman sa lola ko na itago na lamang nating Lola Kiray. Kabit lamang daw si nanay. Hindi ko alam kung saan ako banda maniniwala. Basta ang iniisip ko na lamang noon na wala na talaga akong tatay. Masakit din kasi naman sa akin kung bibigyan ko pa ng atensyon yon, di ba? Sakitin si Nanay Malu. Madali lamang siya manghina tapos kung minsan pa ay namumutla. Sumusuka ng sumusuka. Yun bang habang kumakain kami, lalabas na lamang ng bahay tapos doon tutuwal. Hindi naman nagpapatingin sa doktor gawa ng natatakot din siyang malaman kung ano magiging resulta. Pero kahit papano, nagagampanan naman ng nanay ko ang pagpapalaki sa akin noon. Maging ang pagpapaaral. Yung bahay namin ay nasa liblib banda. Sa tabi lamang dinuon ang bahay ng lolo at lola ko. Kagaya ng mga karaniwang kabataan noon, ay mahilig din ako sa laro. Maraming kaibigan. Pero hanggang doon lang sa amin. Hindi naman kasi ako pinapalayo ng nanay ko noon. Hindi ko alam kung bakit lagi niyang sinasabi noon na may mga aswang daw sa lugar. Ito ang ginagawa niyang panakot sa akin. Sa kabila ng lahat ay sumusunod na lamang ako sa kanya. Pero gaya ng iba, hindi ako naniniwala talaga sa mga aswang na yan. Oo, matunog sa amin yan. Ayon pa nga sa naririnig ko, may namataan daw malapit sa bahay namin. Pero binaliwala ko yun. Si nanay lang ang binabantayan ko talaga nun. Kung wala siya, saka pa ako nakakagala ng medyo malayo-layo ng konti. Sa isang bahay kung nasaan nakatira si Lola, doon na lang ako pumupuslit kapag walang klase. Lalo na kapag hindi bumibisita mga kaibigan ko. Ang Lola Kiray ay sobrang tahimik. Mabait siya pero hindi masyado nagsasalita. Matapos kong makapagmano, nakabaling lamang ang atensyon nito sa malayo. Patay na si Lolo. Matagal na itong yumao. Hindi ko na naabutan pa. Sa madaling salita ay mag-isa lamang si Lola noon. Nagtataka nga ako, Sir Seth, gawa ng wala silang kibuan ng nanay. Hindi naman magkakagalit pero kapag sila lang ang naroroon ay hindi ko naririnig na nag-uusap. Hanggang sa isang hapon noon, nung wala ang nanay sa bahay, gumala ako. Malapit lang naman. Doon lang sa kaibigan kong itago na lamang natin sa pangalang Neri.
Binabay siya at siya ang tagapangasiwa noon ng mga laro. Bali lahat ng mga kabataan na malapit sa amin, doon talaga pumupuslit sa bahay nila. May magandang lugar kasi doon. Patag at nasa lilim ito ng malaking puno ng makopa at kaimito. Nang makarating ako sa bahay nila Neri, nakita ko ang mga kalaro ko noon. Nag-uusap lamang ang mga ito. Pero nang makalapit naman ako bigla na lang natahimik ang mga yun na para bang ako ang pinag-uusapan nila. Tapos yung ilan pa, nagsialisan. Siyempre, takang-taka ako nun. Kung may nagawa ba akong kasalanan, di ba? Hanggang sa narinig ko si Neri na nagsalita. Ang sabi, may natagpuan umano na patay sa bandang baybayin. Hinala umano ng mga tao. Hindi normal na tao ang gumawa. Sa kadahilan ng para umano itong inatake ng mabangis na hayop. Napakunot ang mukha ko noon. Aminado akong yun ang pinag-uusapan nila kanina pero bakit sila umalis? Kaya ayun, nagtanong ako at ang sabi naman ni Neri, namataan umano ang may kagagawan na papunta sa nayon namin. At yung gumawa umano nun, isang aswang. Madalas umanong nakikita yun sa mismong lupain namin nun. Siyempre doon na pumasok sa isip ko na pinagbibintangan yung pamilya namin ng mga kaibigan ko. Uminit yung ulo ko nun. Gusto kong sumabat pero pinili ko na munang hindi magsalita. Hanggang sa kami na lang talaga ni Neri ang naiwan. Palubog na ang araw at oras na dapat noon na umuwi na ako pero hindi ako nakampante. Hanggang sa hindi ko na napigilang magtanong nun kung pinagbibintangan ba kami. Dagdag ko pa, hindi nga ako naniniwala sa mga bagay na yan. Tapos kami pa yung pinaghihinalaan, di ba? Sabi-sabi lang ba ito? O hindi naman kaya paninira lang? Bata man ako noon pero malawak akong mag-isip. Madali akong makaunawa ng mga simpatya na may nakakubling lihim noon. Hanggang sa nagsalita itong kaibigan ko. Wala ba daw akong alam patungkol sa pamilya namin? Kasi nga, lumalabas noon na parang inosente ako Sabi ng mga magulang ni Neri, aswang daw ang Lola Kiray. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita ni Neri, hindi naman daw nila ako kaibigan. Napapadaan lamang sila sa lugar namin para mag-usisa. Mula umano nang kumalat ang balitang may aswang at merong pinaghihinalaan. Yun ay walang iba kundi si Lola. Para akong sinampal ng sangkatutak na kahihiyan, Sir Seth. Nakikipaglaro ako sa kanila pero pakitang tao lang pala yun. Nagmamasid lamang pala mga ito sa bahay namin. Kaya pala naalala ko na nagtatakbuhan sila kapag lumalabas ang Lola sa bahay. Hindi ko kaagad naisip yon. At iniisip kong baka nai-istriktuhan lamang sila pero yun palang dahilan. Hindi ako nakatagal nun. Umalis na lamang ako. Habang naglalakad pa uwi ay galit na galit ako, Sir Seth. Biro nyo, ganun pala yung kabuuan ng sitwasyon. Sa kabila ng mga abiso ng nanay ko na wag lalayo dahil nga may aswang. Ang naging kaukulang resulta, kami ang pinagbibintangan. Pagkatapos ay nagbalik tanaw na ako noon sa bawat sitwasyon. May duda na ako Iniisip ko yung mga naririnig ko sa eskwelahan. Na kaya siya may aswang, may mga nakita, babae daw, nakita sa isang lugar, nakatuwad, tapos sobrang bagsik umano. Tapos naririnig ko din na doon daw sa aming banda nakatira ang aswang na yon. Iniisip kong wala lang. Natural lang naman ang haka-haka. At isa pa, hindi ako naniniwala sa aswang.
Pero masakit isipin na naipagdugtong-dugtong ko ang lahat na walang ibang pinagbibintangan kundi ang pamilya namin. Nang makarating ako sa bahay, wala pa si nanay. Hindi pa ito umuwi. Nakita ko ang lola na naroroon sa likod ng bahay niya. May kung anong ginagawa ito na parabang nagkukudkud ng niyog. Pero madilim na kaya. Binuksan ko ng ilaw sa beranda namin. Itong bahay kasi namin ay lokal na bungalow. Karaniwang isang palapag, 4 na sulok at merong beranda. May isang silid sa loob at ang umuukupa sa kabuuan, ang sala at kusina. Sa beranda lang ang binuksan kong ilaw. Tapos ay pumasok ako sa loob ng bahay noon at tumupo sa gilid ng bintana. Tinatanaw ko noon ng lola ko. Basta halo-halong bagay ang naiisip ko noon. Naroroon ang galit sa mga kaibigan, mga tsismosong kapitbahay na may hahalin tulad sa mga marites dyan, at mga katang-isip na nilalang. Habang nakatitig ako kay lola, napansin kong tumayo siya sa maliit na bangkito. Nagulat ako noon. Wala naman pala doong kudkuran. Walang maliit na batya. At wala ding bao ng niyog doon. Siyempre nagtaka ako. Anong ginagawa ng lola? Ano yung parang kumukudkud kanina? Hindi naman siguro ehersisyo yun eh. Kasi nga, may rayuma si lola. Sa naaalala ko'y naglakad dito. Tapos ay pumuslit doon sa isang puno. Sa maniwala man kayo o sa hindi, pagdaan ng lola sa punong yon, hindi ko na siya nakita pang tumago sa kabila. Singkit mata akong nakatitig pero wala talaga. Aminado akong medyo madilim na. Pero maliwanag naman doon banda sa likod gawa ng nasa kanluran ito na kung saan doon lumubog ang araw. Kaya naaaninag ko talaga yon. Hindi naging sapat noon ang pagkumbinsi ko sa sarili sa biglaang pagkawala niya. Kaya pinuntahan ko ang likod. Ginala ko ang paningin sa buong paligid. Wala si lola. Medyo kinakabahan na ako noon. Nabubuo ang hinala kong baka totoo nga ang sinasabi ng mga marites. Papauwi na sana ako nang makarinig ako ng mahinang boses na para bang ungol ito pero may pagsitsit noon. Pinakiramdaman ko kung saan ito galing. Hanggang sa napagtanto ko noon na doon ito banda sa maliit na kubo sa taniman ng mais ni lola. Wala lang naman sa akin sana yun kaso nakita ko doon na may gumagalaw sa loob. Sa loob mismo ng kubo. Matagal na yung bahay na yon. Imbakan yun ng mga gamit at mga aning mais. Sa pagkakaalam ko, pinagbabawalan ako ng nanay ko na magpunta sa kubo gawa ng may ahas doon. Pero nakikita ko sa bintana eh. Imahe ng tao ang nasisilayan ko noon. Takot man. Pero lumapit ako para alamin kung ano ito. Habang nangyayari yon, nakakaamoy ako ng sobrang sangsang. Basta, para bang may tinapon na bulok na isda. Pero mas masahol pa doon. At doon sa loob galing ang kakaibang amoy sa kubo. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko si lola. Nakatalikod ito at may kung anong isinusubo sa bibig niya. Tinawag ko siya. Tinanong ko kung ano ang ginagawa niya ron. Bigla itong humarap, Sir Seth. At doon, kitang-kita kong may dugo ang bibig niya. Ngumunguya-nguya pa ito.
Yung hawak niya ay madugo na parabang laman ng kung ano. Sumimangot ang mukha ng lola. Umangil na parabang tunog malaking pusa nun. Kinilabutan ako nun. Pumubuka-buka ang bibig niya. At ilang saglit lang ay bigla na lamang itong lumabas. Sobrang bilis nun. Kaagad itong nawala. Buo na ang hinala ko noon, Sir Seth. Sa nakikita kong tagpo na yon, hindi maipagkakaila na totoo ang mga sabi-sabi. Hindi tao si Lola. At kung hindi ako nagkakamali, ito na ang sinasabing aswang. Dali-dali akong umuwi nun. Sakto namang naroroon ang nanay ko. Kaagad kong sinabi kung ano ang mga nasilayan ko. Tinanong ko kaagad sa kanya kung aswang ba si Lola. Nakita ko nung sumimangot ang mukha ni nanay. Para bang nagulat ito sa mga sinabi ko. Ayon kay Nanay Malu, baka umanuguni-guni ko lamang yon. Pero pinagpipilitan kong totoo ang mga nakita ko. Nasa malapit ako at katunayan ay naamoy ko pa nga ang masangsang na baho. Pero ayon sa aking ina, huwag daw akong masyado mag-isip. Nakaka-epekto daw ito sa paningin. Para bang pinapalabas ng nanay na nababaliw ako nun. Kaya ganon, sumabat na ako sa kanya ng ganito. Nay, sa'yo galing po yung abiso na huwag akong lalayo dahil may mga aswang. Tapos ngayong nakita ko na, hindi naman kayo naniniwala sa akin. Saan ba banda ako maniniwala, Nay? Maugong na po ang balitang may aswang sa lugar at ang pinaghihinalangan nila ay yung lola po. Hindi nagsalita si Nanay Malu. Sa kabila ng pagbulalas ko ng litanya patungkol sa lola, nakikita ko sa kinikilos niya na hindi siya naniniwala nun. Dumiretso lamang ito sa kusina at inasikaso doon ang panghapunan namin pero panay siya tingin sa akin noon at halatang may kinukubli talaga. Hindi ko nalang kinulit pa. Naiisip kong may alam si nanay sa kung anong meron kay lola. Siguro ay pinoprotektahan niya lamang ito. Yun naman ang madaling konklusyon, di ba? Kinabukasan, hindi ako pumasok ng eskwela. Maagang nagising si nanay. Inasikaso ang baon at mga gamit ko. Inantay ko lang siyang umalis doon. Gawa ng wala talaga akong ganang pumasok. Naiiya kasi ako, Sir Seth. Lalo na't alam ko na kung bakit laman ng kwento ang lugar namin noon. Ngayon, itatanong ko kung ano mukha ang iharap ko, di ba? Isa pa, yung pananaw ko na walang paniniwala sa aswang. Wala eh. Ibig sabihin, totoo sila eh. Totoo din na lola ko yung aswang na yon. Matapos makaalis ng nanay ay para akong mababaliw. Hindi ko alam ang gagawin ko. At kung may gagawin ay ano naman kaya yon. Sa madaling salita, lutang na lutang ako noon, Sir Seth. Tinatanaw ko ang bahay ng lola. Nakasara ang pinto at bintana. 2 palapag ang bahay niya. Lahat ng mga bintana doon sarado. Na siya namang nakapagtataka dahil nga hindi ko naman nakita at minsan nakasara lahat. Maliban na lang sa pinto at bintana sa may baba. Siyempre, natural na yung saran yun kapag gabi o hindi naman kaya may lakad. Pinakiramdaman ko ang paligid nun. Hindi ko nakikita ang lola. Nakabantay lang ako. Naisip ko nga na baka nahihiya ang lola sa akin kasi nga nakita ko siya kagabi. Ilang saglit pa ay napili kong punta ng bahay. Sinubukan kong buksan ang pinto. Kusa naman itong nagbukas ng malapat ang kamay ko. Napakadilim sa loob nun.
Natatakot ako kaya hindi na lamang ako pumasok sa loob. Doon ako sa likod dumiretso. At nang hindi ako makontento, nagtungo pa ako doon sa kubo. Pagsilip ko sa bintana, may mga nakita ako doong mga talsik ng dugo. Isang paiwatig na walang kasinungalingan na mga nakita ko kagabi. Yung amoy ay naroroon pa rin. Pagsilip ko bandang pintuan, doon ay nakita ko sa sulok ng kubo ang mga lagas na balahibo. Tapos, may ulo ng kambing doon na inuuod pa. Napapikit ako nun. Kaya pala napakabaho doon. Bukod pa dyan ay nakakita ko ng karne, Sir Seth. Manilaw-nilaw yon. At natitiyak kong hindi yon galing sa kambing. Parang sariwa pa eh. Napapayak na lamang ako nun. Parang gusto kong lumayas sa bahay. Yun yung mga tumatakbo sa isip ko. Wala akong mukhang may papakita, lalo't aminado ako noon na totoo talaga ang lahat. Lungkot, galit, hiya, pagkamuhi sa sarili at maraming pang iba ang tumatakbo sa diwa ko nararamdaman nun. Hanggang sa napag-isip-isip ko magtungo sa gubat. Gusto ko mapag-isa. Habang naglalakad ako ay para akong nakalutang sa hangin. Hindi ko alam kung kailan ako titigil at magpapahinga. Basta yung tipong lakad lang ako ng lakad nun. Hanggang sa mapadako ako sa malayo. Sa pagkakaalala ko ay makahoy doon at sobrang liblib. Naupo ako sa isang tabi. Sa lilim ito ng mga maliliit na puno na kinakapitan ng mga damo. Malayo ang paningin ko ng mga panahon na yon at walang anumang bagay na tinatanaw. Hindi ko na alintanan noon ang sinag ng araw na tumatapat mismo sa mga mata ko. Sa hindi malamang dahilan, may napadaan doon na isang matandang lalaki. May bitbit itong baka. Tapos ay napatingin sa akin na tuminto. Doon pa lang ako nagkaulirat noon. Tinawag niya ako at tinanong kung anong problema. Makikita umano sa itsura ko na may mabigat na pasanin noon. Hindi ko alam kung bakit ako lumapit sa kanya. Itago na lamang natin siya sa pangalang Mamboy. Wala akong kaibigan, walang matinong sagot mula sa nanay. Sa madaling salita ay wala akong mapagbubuntungan noon ng saloobin na umaapaw. Kaya walang ano-anong sumabog ito doon sa taong yon. Sinabi ko sa kanya kung anong problema ko, Sir Seth. At nagulat ako sa mga sinabi niya. Ayon kay Mang Boy, naiintindihan niya umano ako. Kilala niya ang lola ko at totoo ang mga sinasabi ko noon. Magkumpare umano si Mang Boy at ang lolo kong yumao na. Mabuti kamo't nalaman ko na ang lahat. Dagdag pa ng matanda. Kilala ko din ang nanay mo. Sa natatandaan ko noon ay kinasal siya sa isang lalaki. At kung hindi ako nagkakamali, itong tatay mo ha. Nagsama sila pero kalaunan ni umalis ang tatay mo. Siguro, nalaman niya. Nalaman niya na aswang yung angkan ng nanay mo. Maging ang nanay mo dong. Aswang. Po? Sigurado po ba kayo sa paratang niyo? Nanay ko aswang? Mas lalo akong naguluhan noon. Ayon kay Mang Boy, totoo ang sinasabi niya. Ang nanay ko daw ang nakakuha sa abilidad ng aking lola. Ito na rin ay batay sa naging sabi sa kanya noon ng nabubuhay pang lolo. At ang dahilan din ng pag-alis ng mga tiyo at tiya ko ay ang nakakubling lihim. Kasi nga, hindi kinakaya ng mga ito ang kahiyan noon. Pero yung may namatay na tao sa baybayin,
Naniniwala siyang hindi umano si Lola ang pumatay doon. Nakarating din kasi umano sa kanyang balita pero malakas ang kutob niyang hindi si Lola ang may kagagawan. Dahil ang lola ko umano, hindi umano nananalo ng kapitbahay yon. Isa pa, hindi din daw kumakain ng tao. Bagkos ay mga hayop lamang na kung saan alaga din daw ito ng Lola Kiray. Paano niyo naman po nasigurado? Sa narinig ko na mataan daw yung aswang na pauwi sa amin eh. Kaya yun yung pinaghinalaan. Alam mo iho, madali lang maikonekta yung isang sitwasyon kahit sa anong larangan. Madaling sabihin na may nakitang ganito ganon, tapos pumunta sa inyo. Sabihin na nating totoo ang aswang pero kagaya ng sinabi ko, walang kinalaman yung lola mo doon. Bakit ko alam? Kaibigan ko siya. Kagabi pa nga dumulog siya sa akin dahil nakita mo siya eh. Marunong ako maggamot, Dong Anton. Ako yung albularyong sumubok gumumot sa nanay mo pero hindi nagtagumpay. Doon ay hindi ko inaasahan na may ugnayan pala siya sa pamilya namin. Na matagal na niyang alam ang lahat. Mababasa naman yan sa mga sinabi niya. Lalo pat napakaseryoso na mukha at talagang pulido ang mga punto niya noon. Kahit papano'y gumaan ang loob ko, Sir Seth. Hindi pala ang lola ang salarin. Pero sa opinyon ng ibang tao, hindi ko din sila masisisi nun. Kung yun lang ang nagiging mabilis nilang konklusyon, ay wala akong magagawa doon. Akala ko ay wala na akong masasandalan. Siguro ay sinadya ng Panginoon na magtungo ako sa lugar para bigyang liwanag ang kaisipan ko. Maraming sinabi si Mang Boy sa akin. Hanggang sa inalok na nga ako nito na kapag wala akong makausap, puntahan ko lang umano siya. Naguguluhan pa ako. Naging maliwanag na sa akin ang lahat pero may mga katanungan pa rin na kailangan ng kasagutan. Isa na dito ang kung hindi si Lola ang pumatay, pero aswang ang pinaghihinalaan. Sino kaya, di ba? Doon ay hindi nakapagsalita kaagad si Mamboy. Nakatitig ito sa akin at halatang may agam-agam nun. Basta kung wala ka makausap, iho, puntahan mo lang ako sa bahay ha. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Maging ako kapag nasa kalagayan mo, ganun din ang mararamdaman ko eh. Tumango ako nun, pero hindi ako umuwi. Bagkos, doon mismo sa mga sandaling yon, sinabi ko sa kanya na hindi ako uuwi ng bahay. Ayoko nang tumira sa amin. Oo't hindi masasamang aswang ang nasa paligid ko pero wala akong gana na samahan sila. Sinabi ko kay Mang Boy na kung maaari ay doon na lamang muna ako sa kanila noon. Nagbuntong hininga ang matanda. Lumayo ito ng tingin. Para bang pinag-iisipan niya na maigi bago ito nagdesisyon. Ayon sa kanya ay pwede naman umano pero baka magalit umano si nanay. Ang sabi ko naman kahit magalit pa ito ay wala na akong paki doon. Kaya ayun, pumayag siya. Siguro may lakad pa siya noon pero naudlot lamang ito. Nakabihis kasi ang matandang yun na para bang pagkatapos magpastol ng baka, didiretso na ito ng alis doon. Bumalik siya sa dinadaanan niya at nagudyat na sumunod ako. Akala ko malapit lang ang tirahan. Malayo pala. Nasa 1 kilometro yon. Takang-taka ako gawa ng... Siyempre doon siya nagpapastol banda sa amin eh. Samantalang may marami namang talay ba't namang makakain ng baka niya. Kaya lalo akong naguluhan nun. Kaso hindi ko naman masabi. Maliit lamang ang bahay ni Mang Boy. Karaniwang kubo lamang ito pero nakaangat ang sahig sa lupa at merong beranda. Maganda ang pagkakagawa nun.
Kulob hayang kasi na kawayan ang ginawang dingding. Maging ang bubungan noon ay ganun din. Kulob hayang nakawayan din ito na para bang nasa resort. Mahalatang kahit simpleng tao si Mang Boy pero mapera yon. Sabi sa akin ng matanda, kung hindi ko ba daw naiisip ang kalagayan ng nanay, baka kasi masyado pang mainit ang ulo ko. May punto naman din. Masyado pang mainit ang ulo ko sa issue nun. Sakitin si nanay pero hindi na ako naaawa. Siyempre nalaman kong aswang ito eh. Sinabi kong buo na ang loob ko nun. Kahit na sunduin pa ako ay hindi talaga ako uuwi. Hindi na nagbigay ng opinyon si Mang Boy. Pinakit niya ako ng bahay. Wala naman ng problema sa masusuot kasi nga may mga damit siyang galing sa kanyang mga anak na bumukod na ng bahay. Dagdag pa ni Mang Boy, wala ang kanyang asawa. Naroroon ito sa panig ng kanyang anak dahil ang isang anak nila, kakapanganak pa lang. Sobrang abala ni Mang Boy. Tinagpa sa matataas na damo sa paligid. Parang planong gawing uma. Basta hanggang sa mismong daanan nito. Ganito kasi ang lugar nun. May daanan ng maliit na kalsada. May likuan na sa pagkakatansya ko ay kalahating ektarya bago makarating sa bahay ni Mang Boy. Isipin niyo kung gaano kalawak ang nilinis ni Mang Boy nun. Buong maghapon yun. Tapos nang medyo madilim na, bawat kanto ng bahay ay nilagyan ng siga. Yun yung mga naalis lamang din niya ng mga damo ang sinigaan niya. Matapos makapagsiga, may nilagay si Mang Boy sa likod. Sa may bandang makahoy yun. Mga patpat ito. Pinatulis ng marami yun. Bukod pa dyan ay may mga sinaboy siya doon. Kasabay ng mga sandaling ito, ang mga naririnig kong boses na galing sa kanya na para bang nagdadasal. Hanggang natapos yon saka pa lang siya umuwi. Pumuslit sa beranda kung saan kasalukuyan akong naroroon. Tumabi naman ako at nagtanong kung bakit sobrang abala at sinabi kong para saan ba yung ginagawa niya. Ayon naman umano sa kanya ay huwag ko umanong pansinin. May pinaghahandaan lamang umano ito. Pagkatapos noon ay nagsabi itong magsasaing na, "Hindi ko pa maintindihan, Mang Boy. May pinaghahandaan? Ano naman po yun? Sobrang seryoso po ng mukha niyo eh. Para bang nag-aalala?" Hindi maitatanggi na yun talagang nasisilayan ko. Mukhang may problema ang matanda. Hanggang sa doon, Sir Seth. Bigla na lamang may sinabi si Mang Boy. Mabuting aswang umano si Lola. Pero ang nanay ko, hindi. Dagdag pa niya, ang aswang umano na pumatay doon sa taong natagpuan sa baybayin. Si Nanay Malu umano ang salarin. Nanlamig ako noon. Hindi ako makagalaw. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Nagpatuloy sa pagsasalita si Mang Boy. Madalas umanong namamataan si Nanay. Hindi si Lola. Parang sinabi na rin walang pinagkaiba nun. Naging magaan ang loob ko dahil hindi si Lola. Pero nasa pamilya pa rin namin ang salarin at walang iba kundi si Nanay yon. Kaya daw naghahanda si Mang Boy ng kung ano sa paligid nun. Depensa umano ito sa nanay ko para hindi ka agad makapasok. Delikado daw dahil nga nagre-rebelde ako nun. Posible umano akong patayin ni Nanay. Hindi ako mapakali nun. Yung ibang mga sinabi ng matanda ay hindi na rumihistro sa isip ko. Nakatingin lamang ako sa bibig niya habang lutang na lutang ako nun. Hanggang sa walang ano-ano. Dong Anton, pumasok ka sa loob. Dali! Bungad sa akin ni Mang Boy
Doon pa lang ako natauhan. Napapapitlag pa nga ako nun. Walang ano-ano naman akong pumasok sa loob. Pero nagtanong ako kung anong problema. Kaso, hindi naman siya nagsasalita. Kumuha lang siya ng itak at isinukbit yon sa tagiliran ko. Bumaba ng bahay at nag-ikot-ikot sa paligid. Ako naman noon, palipat-lipat ng bintana. May 4 na bintana ang bahay at nakaharap ito sa 4 na direksyon. Napakaseryoso ni Mang Boy. Madilim na kung kaya hindi ko nakikita kung anong tinatanaw niya sa tuwing napapahinto ito. Hanggang sa nagmungkahi sa akin ang matanda. Ayon pa dito, baliktarin ko umano ang mga panggatong. Lahat ng yun umano. Kahit wala naman akong idea sa ipinapagawa niya. Sinunod ko pa rin siya. Nasa itaas kasi ang abuhan ng bahay na yon. Hindi ko alam kung bakit ako natataranta. Na para bang bigla na lang naging peligroso yung lugar na yon. Maya-maya pa ay narinig kong nagsalita si Mang Boy. Ano mang sadya mo? Huwag mo na lang ituloy. Siguro naman ay naiintindihan mong sitwasyon. Hindi natin mapipilit ang anak mo, Malu. Umuwi ka na. Hindi uuwi si Anton. Kinabahan ako bigla nun. As in, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Limitado ang nakikita ko pero naaaninag ko ang lugar kahit papano. Tinatanaw ko kung may makikita ba ako. Malinis at makikita ko dapat gawa ng pinutol na ni Mang Boy yung mga damoy pero wala akong nakikita. Hanggang sa napabaling ang paningin ko sa kakahuyan kung saan nilagyan ni Mang Boy ng mga patpat na matulis. Hindi ko na maidetalye noon. Gawa ng sobrang dilim eh. Pero may kutob akong naroroon ng nanay ko. Wala namang ibang malapit kung hindi yung kakahuyan. Si Mang Boy, ang simpatya naman ito ay nasa bahay. Nakatalikod siya, pero ang likot ng kanyang mga mata na para bang nasa iba't ibang direksyon ang aswang. Kasi Sir Seth, ipagpalagay na lang natin na nanay ko siya. Medyo nakakaramdam ako ng awa ng konti pero hindi ko alam kung bakit nagbago ako nun. Siguro sa pagsabog ng loob ko, di ba? Mula sa haka-haka, duda, at mga nakakabinging marites na wala namang ibang ginawa kundi pag-usapan ng mga kapitbahay. Maging ang mga nakatagong lihim at ang pagkamuhi ko sa sarili. Yun ang naging dahilan sa pagbago ng pananaw ko sa buhay nun. Ilang saglit lang. Para bang naging maalinsangan nun. Umalingasaw talaga. Pinagpawisan ako at naaamoy ko ang masahol pa sa dumi ng tao. Kadiri yun. Para ako masusuka. Dong, tibayin mo yung lobo, Dong, ha? Pasya mo yan at dapat panindigan mo. Ano mang mangyari dito ay magiging kapalaran mo. Galit na galit ang nanay mo at nararamdaman ko siya. Sabi ni Mang Boy. Wala akong naisagot nun. Nakatingin lamang ako sa kanya na wari ko pa ay may mangyaring hindi maganda. Gaya ng sabi ko, magaling akong kumilatis ng isang simpatya. Kahit nasa murang edad ako nun. Sa mga oras ding yon, walang putol ang kabog ng dibdib ko. Isabay pa dyan ang pagkalam ng sikmura ko noon. Pero wala naman akong ganang kumain. Sino bang magkakaroon ng gana? Sobrang baho na ng lugar. Umabot na lang yon ng mahigit 1 oras. Hindi ko na kinaya. Kasabay ng pagkalam ng sikmura ko ay naroroon na rin ang matinding nerbiyos. Bumigay ako. Sumuka ako ng sumuka na para bang
Nagka-nervous breakdown ako noon. Kung tawagin nga sa Bisaya, gikabuhi og nisaka sa utok. Ganon ang nangyari. Pagkatapos kong sumuka ng sumuka ay lumabo ang paningin ko. Para akong nabibingi. Napakaingay. May tunog kuliglig. Sigaw ng tao. Umiiyak na bata at marami pang iba. Nung hindi ko na kinaya ay tumakbo ako pababa ng bahay. Napansin siguro ni Mang Boy yun. Basta hinatak niya ako at mabilis na dinala sa may itaas. Pinahiran niya ako ng lana sa tiyan ko at hinilot. Sabi nga sa Bisaya, kabkab. Maraming makakarelate dito sa kabkab na ito. Lalo na yung madalas mag-hangover sa alak. Himala namang matapos mahilot ng matanda ang tiyan ko. Gumaan ang pakiramdam ko. Para bang nananaginip lamang ako at biglang nagising. Ganon na ganon. Sabi sa akin ni Mang Boy, kalma lang daw. Tatagan ang sarili at huwag magpadala masyado sa isip dahil nga pwedeng masira ang utak ko doon. Sa kabuang konsepto sa kasalukuyan, inatake ako ng matinding anxiety. Mabuti na lang at marunong humilot si Mang Boy. Naagapan ka agad dahil kapag hindi, tiyak magiging palaboy ako ngayon. Matapos noon, mabilis siyang naglugaw. Napapailing pa dahil nga nabasag daw ang pagbaliktad ng mga panggatong. Pero habang nangyayari ay panay baba si Mang Boy. Panay sipat ito at tawag na wag na lang umanong ituloy kung anong binabalak ng nanay. Matapos makapaglugaw, kumain ako. Tapos ang sabi sa akin ni Mang Boy ay wag akong sisilip sa bintana. Takpan ko na lamang umano ang tenga ko para hindi umano ako matakot nun. Hanggang sa nakatulog na lamang ako noon na yun yung ginawa ko. Nagising ako at kung hindi ako nagkakamali ay madaling araw na yon. Paglinga ko sa loob ay wala si Mang Boy. Kaya naman sumilip ako sa bintana. Wala din sa likod ng bahay ang matanda pero naririnig kong parang may nagtatalo doon sa bukana. Lumabas ako at doon sa beranda ko ito sinipat. At yun, nakakita ako doon ng tao na may napakapangit na muka. Nakadipa ito ng kamay. Nakaangat ang balikat. Nakahubot-hubad yun at yung buhok ay lumulutang-lutang sa ere. Napakaitim na mga mata niya. Pero alam ko kung sino yon. Si Nanay Malu. Tapos, may isa pa, Sir Seth. Naroroon ito sa gilid ng daan. Nakadapa. Gumagapang naman yun sa lupa. Naririnig ko ang tinig mula doon na para bang hilik ng malaking halimaw. Kinakampay nito ang kamay na parang tinatawag ang nanay ko. Mabilis lamang isipin na yon si Lola. Hindi ko alam ang gagawin nun. Parang gusto kong lapitan pero natatakot ako. Patuloy lamang sa pagbibitaw ng mga kataga si Mang Boy. Ang sabi nito'y pabayaan na lamang umano ako. Walang magandang dulot kung mananatili ako sa bahay. Mabuti sana kung matinong aswang ang nanay at mabuti kung hindi matunog ang patungkol sa kanila. Ako na umano ang nagiging sentro. Ako ang tinatamaan ng lahat. Samantalang sila, parang wala lang. Dahil nga manhid ang mga aswang. Walang ano-ano ay sumabat ang nanay ko. Gasgas na gasgas ang boses niya. Napakalayo sa boses niyang mahinin nun. Hindi daw papayag si Nanay Malu, Sir Seth. Sa ayaw at sa gusto ni Mang Boy, kukunin niya umano ako. Tapos may pahabol pang salita habang nakatitig sa akin nun. Ihanda ko umano ang sarili ko dahil makakatikim umano ako sa kanya.
Doon ko nakitang nagalit lalo si Mang Boy. Pinaglaban niya ako. Inambahan ng pagtaga si nanay pero nanlalaban din ito. Ilang saglit lang, yung aswang naman na nakadapa sa lupa, sinunggaban si nanay. Kitang-kita ko kung paano silang nagpabuno dalawa. Parang mga asong baliw ang mga ito na nagpapagulong-gulong sa lupa noon. Umaawat si Mang Boy noon. Huwag umanong magpatayan ang sariling magkakapamilya. Narinig ko ang sinabi ni Lola na kung papatayin daw ako ni nanay, mas maiging magkamatayan na lamang silang dalawa. Wala umano akong kinalaman noon. Kung naging kalmado lamang umano ang nanay, hindi magkakaalaman patungkol sa lahi nila. Sinisi naman ni nanay si Lola. Hindi niya umano kasalanan na maging aswang. Kasalanan daw ito ni Lola. Basta nagsisihan sila noon. Pero base sa kanilang dalawa, ang may malaman na mga kataga ay galing kay Lola. Hindi daw niya pinilit si Nanay Malu. Kusa itong nagpayanggaw dahil gustong makuha ang gusto niya. Lalo na umano ang lalaking siyang naging asawa, na walang iba kundi si tatay. Nagsiselos daw umano si nanay noon sa isang babae kaya pinatay niya ito para mapunta umano ang tatay ko sa kanya. Alam mo, parang madadagdagan yung pagkabaliw ko noon. Ang dami kong nalaman sa maiksing panahon. Para bang hindi ako handa na marinig ang lahat dahil napakabata ko pa talaga noon, Sir Seth. Walang ano-ano. Bigla na lang umungol si Lola. Pagtingin ko noon, nakadilat ang mga mata niya. May sugat ito sa leeg na para bang wala na yung lalamunan niya. Nakita ko si nanay na nasa bibig niya ang kung anong laman nun. At kung hindi ako nagkakamali, lalamunan yun ng lola ko na kinagat niya. Galit na galit ako nun. Lalo na nang nanginginig na ang katawan ni Lola. Kasama ng pagsirit ng dugo matapos bumagsak sa lupa. Lalapit sana ako pero sinita ko ni Mang Boy. Pinandilatan ako ng mga mata. Bumalik ka sa taas! Ang sabi ko ay maging matatag ka, di ba? Ang makikita at mangyayari, ito na magiging kapalaran mo. Doon ko palang naintindihan ang gustong ipahiwatig ni Mang Boy. Na para bang alam na alam niya na may mangyayaring ganun talaga. Tumayo si nanay. Lalapit na sana ito pero sa maniwala man kayo o sa hindi. Nang hampasin ito ng itak ni Mang Boy. Parang tunog sibak na kahoy yun. Hindi ko man lang nakitang nasaktan si nanay. Pero ilang sandali pa ay dumaloy na ang dugo sa bandang tenga niya. Hanggang sa may leeg nun. Napakalaking sugat ang nakita ko na halos maputol na ang ulo ni nanay. Hindi pala kaagad dumudugo ang sugat. Segundo pa yon. Habang nakalood ang aking ina, ay paulit-ulit niyang sinasabing papatayin niya umano ako. Natakot ako pero hindi ako natinag nun. Nanay ko siya, tapos papatayin niya ako. Anong klase yun, di ba? Sabi ko pa kay Mang Boy, tuluyan na niya. Tumutulo talaga ang luha ko nun. Naalala ko yung pagiging nanay niya. Pero para saan pa diba kung wala namang maidudulot na mabuti sa kasalukuyan at sa buong buhay ko. Walang ano-anong hinatak ni Mang Boy ang buhok nito. Natumba si nanay. Pinagtataga ito ng matanda. Walang tigil sa pagluha ang mga mata ko nun. Tumalikod na lamang ako nagbuntong hininga. Ilang saglit pa ay umakyat ako ng bahay. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nasa sulok lamang ako noon at patuloy sa pag-iyak. Sumikat na lamang noon ang araw.
Kinalabit ako ni Mang Boy. Ang sabi niya, walang problema. Ituturing niya raw akong isang apo. Kung anong luho ang nais ko ay pagsisikapan niya. Ipapaliwanag din niya sa kanyang mga anak ang nangyari. Mga mababait naman umano yon. Niyakap ako ni Mang Boy pero wala akong pagtugon doon. Tulala talaga ako. Maraming sinabi sa akin si Mang Boy. Nilibing niya umano ang mga labi pero pinugutan niya ng ulo. Kung gusto ko umanong malaman kung saan niya inilibing, sasabihin niya. Para kahit papano'y mabigyan din ng respeto ang mga labi nun. Matapos ang lahat ng kaganapan, doon ko napagtanto ang lahat. Kaya pala sakitin si nanay dahil ito sa kinakain niyang para sa normal na tao. Nagpapakita lamang siya sa akin para hindi ko isiping may kakaiba sa kanya. Gaya ng sinabi ko, yung nasa pagkainan tapos lalabas na lamang bigla at susuka. Doon pa lang, hanggang sa mga sumunod, maipagbubuklod mo na lahat ng kabuuang konsepto. Sa ngayon, nasa Cebu ako. Meron ng pamilya at malaki ang pasasalamat ko kay Mang Boy. Inalagaan ako hanggang sa huling hininga niya. Sinalupa ako ng isang anak niyang sumalo din sa kanyang pagiging albularyo. Napakasalimuot ng napagdaanan ko nun. Kung hindi ako gumawa ng paraan, ay magiging dilubyo ang lahat. Sutilang nanay Malu sa likod ng pagkatao nito na parang mabait. Kung hindi ito pumanaw, siguro ay darating ang araw na yayang gawin niya din ako. Hindi madaling tanggapin ang bagay na hindi ko naman gusto. Lalo na't partikular sa pagiging aswang.